Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga oras na ito. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Bistag Live on BSC. Alam ko on air na po tayo, dispensa por favor doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga oras na ito mga kababayan ay sasamahan inyo na naman po ang inyong lingkod hanggang alas 3 ngayong hapon dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators, nagpupugay sa tibuok nasod o tibuok kalibutan. Dodong Alan Afable Obrero sa hapong ito ng Lunes, ika-22 ng buwan ng Nobyembre. Dispensa por favor doon sa pagpasok natin na mayroong mga sumisingit sa mga nakikinig sa atin. Dispensa por favor. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Isang oras lang naman po ito para sa ating talakayan. Una sa lahat, gusto po natin iparating kung ano po ang mga updates sa COVID-19 response natin. Importante po yan, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nasa malalayong lugar, ganun din po yung mga nasa ibayong dagat. Mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag, mayong udto sa inyong tanan, kung ano man ang mga oras na inyong makinaroroonan. At palagi natin sinasabi na ang dapat ho natin gawin ay magkaroon tayo ng pagsunod. Sundin natin ang lahat ng mga patakaran na pinatutupad ng mga bansa inyong kinaroroonan at siyempre ang aming panalangin na nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang isang magandang balita na gusto namin iparating po sa inyo, lalo-lalo na sa mga takot magpabakuna. Mayroon na pong sinasabi na clinical trial dito sa ating bansa na nagsimula na ang isang pag-aaral tungkol sa tinatawag na intranasal administered COVID-19 vaccine. Hindi na ito ituturok ho sa ating mga balikat kung takot ho kayo sa bakuna. Takot din po kayo sa mga epekto ng bakuna. Ito na, inaaral na po ng Department of Science and Technology. Ito pong ating sinasabing intranasal COVID-19 vaccine. Sana po maging successful po ito para ho sa ating mga kababayan na takot magpabakuna. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang vaccination sa ating bansa. Ngayon kasi ay puro ho injectable. Puro ho tinuturok ang mga available na bakuna sa Pilipinas. Mayroon ngayong bagong teknolohiya na sinasabi nila na patuloy na inaaral at walang dapat ikabahala po ang ating mga kababayan. Talagang may mga advanced countries na po, may advanced na teknolohiya sa medical research upang mapabuti po ang safety at efficacy ng isang bakuna. Anong ibig sabihin nito? Doon ho sa mga nakikinig sa atin na
nagkakaantabay, ano ho, kung dahil takot, takot magpabakuna, takot sa side effects. Ito, antayin ninyo kung makapag-antay ho kayo. Pero I strongly suggest na magpabakuna po kayo kasi delikado po kapag mauna po si COVID sa inyong mga katawan. Ito'y clinical trial pa yan na isinasakatuparan ng ating pamahalaan through DOST. Sabi po ni DOST Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani na nagsimula na ang clinical trial para ho sa intranasal administered COVID-19 vaccine. Ang po isang magandang balita. At magandang balita rin po na sinasabi palagi ng Okta Research na maaaring magkaroon po tayo ng pagbabago ng alert level sa darating na susunod na buwan. Ilang araw na lang, 22 na ngayon. Maaaring magkaroon tayo ng alert level 1. At maliban dyan, sinasabi ng Okta na kung magpapatuloy po ang kasalukuyang trend ng mga kaso ng COVID-19, maaaring bumaba pa sa 500 kada araw ang kaso ng COVID dito sa ating bansa. Maganda po yan sapagkat sinasabi po na ang isa sa mga talaga nakatulong dito ay pagbabakuna. Kaya nga hinihikayat ang publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19 para sundin natin siyempre yung health protocol para hindi na muling tumaas ang COVID cases sa Pilipinas. Hindi na naman tayo maghigpit. Kasi pag naghihigpit po, hindi na rin na naman tayo makakakilos. Ngayon kung hindi natin tutulungan ang ating mga sarili, hindi natin matutulungan ang ating pamahalaan. Vice versa. Talagang ganyan. Kaya, kumbaga sa kinakailangan holistic approach. Yan po ay isang panawagan buhat ho sa sabihin na natin grupo na tumutulong para mabaka ito ating problema sa COVID-19. Kasi dito sa ating bansa, batay ho sa pinakahuling datos, umaabot po sa 33 million na ang nababakunahan, fully vaccinated na ang ibig sabihin yan. Kasi ang sa buong bansa, sinasabi sa report na tuloy-tuloy ang vaccination natin at kinakailangan magkaroon po tayo ng pagbabakuna na mas marami pa kaysa sa mga kaysa sa unvaccinated para magkaroon tayo ng pagkilos na mas maganda-ganda. Yung population protection, maaabot natin yan. Kasama na dyan siyempre yung sinasabing herd immunity. Ang bilang ay 39% sa 84 million Pilipino na nabakunahan. Yun po yung pinakahuling datos. Sana magkaroon po ng kumbaga sa yun hong ilan ba? 64 pala. Yun hong 60 million, sabihin na natin, 60 million Filipinos na nabakunahan at kalahati dito ay fully vaccinated. Yun hong idadagdag sa sinasabi natin yan noon pa na pag maidagdag pa yung 15 million na target po natin from November 29 to December 1, malaking bagay na po yan. Baka ho talaga magkaroon tayo ng maluwag na susunod na first quarter ng taong 2022. Ang susunod na matatrabahoy ng ating gobyerno, papaano mapipigilan ang pagdami ng COVID cases doon ho sa mga nabakunahan na. Kasi, ganito, batay ho sa mga balita sa ibang bansa, mga fully vaccinated na ay nagkakaroon pa rin ng mga bakuna at nagkakaroon nga ng pagtaas na naman ng COVID cases sa ibang bansa. Kaya ang ginawa nila, nagkaroon sila ng third shots o booster shot. Dito sa Pilipinas, ginagawa na yan ngayon. Katunayan, mayroon ng marami na sa ating mga healthcare workers, mga frontliners, ang nabakunahan na po ng pangatlong turok o third shots o third jobs, sabi nila. Ang iba naman sinasabi nilang booster shot. Yun hong sinasabing booster shot sa mga
kababayan natin, pati yung mga OFWs na papaalis sa bansa ay hinihiling po ng vaccine sir natin na talagang mabakunahan na rin. Katunayan, nagpasya na po ang IATF na magbigay ng booster shot sa mga OFWs. Kaya kayo mga OFWs na alis po dito sa ating bansa, mga seafarers, di ba? Kasi hindi naman lahat land-based, mga sea-based, magpabakuna po kayo. Kasi kahit kayo fully vaccinated, maaaring tamaan pa rin po kayo. Kasi lalo-lalo na kapag kayo po ay matagal-tagal na kayo rito sa Pilipinas, natenga kayo, hindi kayo kaagad nakaalis kasi nabutan kayo ng paghihigpit, kinakailangan magpaturok po kayo, lalo-lalo na kapag Sinovac. Lahat naman daw, sinasabi, Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, 6 months, kinakailangan po pwede ng bakunahan ng pangatlong turok. Kumbaga sa booster shot. Maliban lamang sa Johnson & Johnson, kasi ang Janssen, sinasabi na 3 months, po pwede ka ng bakunahan. 3 months. Di ibig sabihin na medyo mahina-hina ng konti. Ewan ko, basta yan ang mga sinasabi po sa mga reports. Siguro kung mayroon tayong mga kapanay, mas maganda. Okay. Yung mga nasa private sector, sa panguna po, mga businessmen ang tinutukoy po natin dito. Yun hong mga nasa MSMEs, medium, ito hong mga businessmen nasa medium at small enterprise, yun ba yun? MSMEs, medium, small, basta yun yung sinasabing MSMEs, nasa dila ko pero hindi ko mailabas. Okay. Ang sabi po ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, si Joey Concepcion, na kung maaari, payagan na sila kasi mayroon naman silang mga bakuna. Alam mo, kung ako ang nasa gobyerno, papayagan ko na magkaroon silang third shots, o booster shot, yung ating mga manggagawa. Kasi gastos naman yan ng mga pribadong sektor. Gusto nila makaahon na sila sa kanilang problema na lulubog lilitaw yung pagbubukas ng kanilang mga pagawaan, payagan na natin. Di ba? Makakatulong pa yan sa vaccination rollout ng ating pamahalaan. Okay yung sinabi ni Mr. Joey Concepcion, na kanyang gustong imungkahi at sana payagan na payagan ang mga nasa pribadong sektor na magturok ng pangatlong jabs o pangatlong bakuna o injection. Kasi mayroon naman daw silang available. Ang available naman sa kanila, sabi nila ang sabi ng FDA, pwede raw ang Pfizer, AstraZeneca at saka Moderna na gawing pantatlong turok sa mga bakuna na bakunahan niya na yung mga fully vaccinated na. Ang sabi ni Mr. Concepcion, yun naman daw ang kanilang nabili. Subukan nyo natin tawagan. Matatawagan kaya natin si Ginoong Concepcion. Sana mapagbigyan tayo. Kasi maganda yung kanilang panukala. Makakatulong po ito sa vaccination rollout ng ating pamahalaan. Tingnan natin kung mapagbibigyan tayo. Si Mr. Concepcion po ay tinatawagan natin. At kahit saglit lang po, ma-interview natin. May kaugayan po rito sa kahilingan nila sa pamahalaan na magkaroon ng booster shots sa kanilang manggagawa. Okay, nasa linya na siguro natin na magandang hapon po, maayong hapon na PA Concepcion, si Dodong Alan muli, pasensya na po kahit few minutes lang. Sige. Apo, kasi nakakuha sa amin ng atensyon nitong panawagan po ninyo na kung maaari payagan na po kayong magkaroon ng third shot o booster shot sa mga manggagawa ninyo kasi mayroon naman kayong nabiling Pfizer, AstraZeneca at saka Moderna na po pwedeng pang booster. Kumusta po? Ano po yung status nito, PA Concepcion? Sa tingin ko wala naman problema. Ayusin namin with Secretary Galvez at Secretary Duque na
payagan na yung private sector na gawin ang mga kailangan nila gawin sa mga Moderna at AstraZeneca doses, no? Kasi yung Moderna pwedeng gamitin sa mga 12 to 17 na mga bata ng mga empleyado namin, at yung at pwede rin gamitin as booster shot, no? Dito rin sa AstraZeneca. So yun ang and then yung booster shot naman, yung grupo na kailangan may booster, yung kumuha ng Sinovac na mas maaga. So pero karamihan ng mga empleyado namin kumuha ng AstraZeneca, yung second dose natapos lang noong October. So next year na sila sa booster shot, mga March, April. So hindi gaano malaking problema. Diyan lang sa mga kumuha ng Sinovac na mas maaga. Pero may mga doses na kami. So walang problema yan kay Secretary Galvez. Okay, alam niyo po, napakaganda yung inyong panukala sapagkat unang-una makatutulong po kayo sa vaccination rollout sa ating pamahalaan. Pangalawa, hindi naman gastos ng gobyerno yung pagkakaroon ng pangatlong jobs. Kasi ang mga bakuna naman na ituturo sa kanila, pinurchase po ninyo, di ba? Am I right? Opo. Gastos namin ang mga bakuna na yan. Opo. At walang problema naman hindi naman yung Moderna naman gagawin yan siguro pagdating pa ang iba dyan, no? So hindi gaano problema ang supply maski gamitin nila ngayon, pero karamihan ang kumuha ng Moderna, ang kailangan nila booster shot sa tingin ko mga November, December pa yan. Okay, mayroon din po kayong parang panukala, PA Concepcion, yung pagbibigay ng third dose daw sa publiko, na dapat ito'y buksan sa lahat, at magbigay na lang ng special lanes para sa mga medical frontliners at sa mga senior citizen. Tama po ba, PA? Sa tingin ko naman mas practical kung buksan lang para sa lahat. And then may mga priority lanes sa mga priority groups, no, A1 to A3, no, para pabilisan to. Kasi kung hintayin natin number 1 and then susunod number 2, number 3, ang tagal naman noon, no. So dapat lahatan, open to the public, special lane for the priority groups, no. So I know they're trying to target 1 million a day, no, and eventually 1.5 million, sabi ni Sec Din. So sa tingin ko maganda yan, pero buksan na lang ang lahat kasi marami naman ang supply natin dito. Kung kulang yun, importante. Pero ngayon, ang daming supply. Baka kung mabagal ang implementation to, baka ma-expire ang ibang bakuna dyan. Opo, naasagot ho ninyo yung susunod ko sanang tanong kung we do have enough supply ng bakuna. Sabi ho ninyo, mayroon naman po. PA Concepcion, dagan salamat. Maraming salamat sa oras ho ninyo. Okay, sorry po na naabala po kayo. Okay, thank you po. Okay, yan po si PA Concepcion, Joey Concepcion. Yung kahilingan po na pwede silang payagan, wala naman daw problema. Payagan sila na yung kanilang mga manggagawa ay turukan na ng pangatlong turok, yung booster shot. Hindi naman daw siguro problema yan. At yan ay makakatulong pa sa ating pamahalaan sa sa rollout ng vaccination sa ating bansa. Ngayon, may magandang panukala siya. Susuportahan po natin ito. Yun hong panukala niya na buksan sa lahat. Total, ganun na rin lang, di ba? Meron tayong vaccination rollout at saka meron tayong, yun nga, yung 3-day vaccination, yung tawag nila National Vaccination Days, yung 29, 30 at saka 1. Doon pa lang kung po pwede, kasama na roon lagyan na ng priority lane doon sa third shot o kaya booster shot sa mga senior citizen at saka sa mga mga nasa A1, yung medical frontliners. Opo, pwede para talagang protected ang lahat. Kung mayroon rin lang sapat na bakuna. Yun naman ang doon Yun naman doon ang pinakasusi. Do we have enough supply ng vaccine? Kung wala, ayan ang problema. Hindi tayo magkakaroon ng third dose. Siyempre, unahin muna natin magdalawa-dalawa o kaya fully vaccinated ang marami kaysa mag third dose po tayo o booster shot. Pero kung
mayroon talaga tayong sapat na supply at sa pagtaya ng ating pamahalaan ay tuloy-tuloy ang dating ng bakuna para hindi magkanda panis yan. Sabi ni Mr. Concepcion na maaaring mag-expire pa yung iba. Para hindi magkanda panis yan, maglagay ng special lane for A1 and A2. Kasama yung comorbidity. May comorbidity. Okay yan. Kasi ako man, talagang pipila ako roon. Nakasama na ako doon sa priority lane kasi A2 na ako eh. A1. Yun hong mga gusto ng mga frontliners, mga medical frontliners na gusto magpabakuna, magpabakuna na sila doon. Basta mayroon lang special lane. Yun hong mga senior citizen na magpapabakuna for magpapaturok ng pangatlong injection o third job, sasabihin na, sige, ito para sa inyo. Sasama na kami roon. Sama na yung mga gusto magpaturok. Hindi na problema, madadagdagan yung proteksyon natin, madadagdagan yung kumpiyansa ng ating pamahalaan sa sinasabing makakakilos na, makakapag-generate ng revenues ng ating gobyerno dahil sa makakakilos na ang mamamayan. Diba? Maganda yan. Tapos nandyan pa yung natin, face-to-face classes na ginagawa. Kasama na yan dyan, magkakahalo-halo na yan eh. Ang mga private sector natin, ngayong araw po, sabi ng DepEd, magsisimula na ngayong araw ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa mga pribadong paaralan. Sama na natin yan para magkaroon po tayo ng kumpiyansa talaga. Kung magsisimula na ngayon, tiyakin lamang na yung magpa-participate po sa mga ganong pilot project versus COVID-19 talagang fully vaccinated. Huwag ho yung mga may waiver, na napapakinggan natin may waiver, huwag ho ninyong gawin yan. Hindi ho makabubuti na kung sakasakali kapos kayo ng mga tauhan, kapos kayo ng mga teacher, ayaw magpabakuna, hindi po pwede kakaroon sila ng waiver, huwag nyo papasalihin. Wag na natin hamunin ng pamahalaan. Baka mamaya biglang maging compulsory tuloy, di ba? Mainam na yung mag-participate tayo na hindi tayo pinipilit. Total nakakabuti naman sa ating bansa ang sinasabing bakuna, okay? Ngayong araw na to, simula po ang face-to-face classes, sabi po ng DepEd. Okay. Ang may isa pang pwede nating higpitan. Yun hong caroling. Nako, pinayagan ho. Sabi ng DILG, okay yung caroling. Pero ang hirit ng DSWD, dapat isama ng mga lokal na pamahalaan yung guidelines sa paghihigpit sa Christmas caroling. Tradisyon rin lang natin yan. Baka mamaya, after December, sa halip na sa January, mag-level 1 na tayo, alert level 1, pagdating ng December, tumaas yan, baka mag-alert level 3 tayo. Alert level 2 tayo ngayon sa NCR. Pagdating ng January, dahilan sa nagpabaya tayo sa Disyembre, pinayagan natin yung caroling, inalis natin yung face shield, dinagdagan natin yung capacity. Ang lahat ng iyan, puro kakampi ni COVID Ang lahat na yan, factor yan para tumaas na naman ang COVID cases sa ating bansa. Ngayon, pagdating ng January, sa halip na alert level 1, makakilos na tayo, makakapamasyal na yung ating mga paslit, tataas na naman sa alert level 2. Kaya kinakailangan talaga mag-ingat po tayo at sundin natin. Sundin natin ang ating pamahalaan. Nga pala, bakit nagkaganito yung ko? Nagkaganito yung, nawala ba yung, hindi gumana yung ko? Yung, anyway, ituloy natin. Baka nabigla ako dito sa, sa aking vlog .
naging ano eh, naging tabingi yung anyway, okay lang, tuloy natin. Ano pa yung ilan sa mga o nga pala, ang NTF, National Task Force Against COVID-19, bagamat inalis na po yung sinasabing vaccination, inalis yung compulsory pa pagsusuot ng face shield. Sabi ng ating National Task Force spokesperson, si General Restituto Padilla, na kung maaari, magsuot pa rin tayo ng face shield. Suot pa rin tayo ng face shield. Tama ho yun. Para sa akin, kinakailangan magsuot pa rin tayo ng face shield kasi protection sa atin yan. Mayroon ang isa sa mga dahilan kung bakit isinuggest po yan ng ating task force spokesperson, NTF spokesperson. Ang isa sa mga dahilan kung bakit isinuggest yan, alam niyo po mga kababayan, may binigyan po ng kapangyarihan ang mga private businessmen na mag-impose ng kanilang mga patakaran. Kasama na dyan yun hong pagsusuot ng face shield. Paano yan? Kung sabihin ng mga negosyante, hindi makakapasok dito sa aming establishment kung walang face shield, di magdala ko kayo ng face shield. Kaya sabi po ni spokesperson Restituto Padilla na magdala po kayo ng face shield dahil mayroong mga establishmento na nag-oobliga na isuot o magsuot ng proteksyon. Maliban sa face mask, may face shield. Kaya kinakailangan magkaroon po din po tayo ng para hindi tayo maabala na. Kasi alam naman natin na sa mga workplaces mayroon mga ibang mga establishment o mga may-ari na mapagawaan na nagpapatupad nito. Okay. Tingnan natin, parang may tumawag. Anong oras na? 28 minutes past 2 o'clock. Mamaya, mag-ano rin po tayo. Magpapolitics tayo kasaglit mamaya. Kahit konti lang. Okay. Dito muna tayo sa isang nakakairitang pangyayari na yung ginawa sa ating sa West Philippines sa ating supply ship. Alam niyo naman yung paninindigan ko, maganda talaga yung ginagawa ng ating presidente na international foreign policy, kaibigan ang lahat. Pero yun hong ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga sundalo doon sa Ayungin Shoal, yung supply ship hinarang ng mga Chinese vessel. Binumba pa ng water cannon. Sabi ko, okay lang, wala namang nasaktan. Pero yung sa akin, yung pagkain doon, paano? 'Di ba? Papatayin sa gutom yung ating mga sundalo roon. Yun yung concern ko. Yung walang nasaktan, okay na yun. Bumalik na lang sila. Okay lang yun. Pero paano yung mga sundalo natin doon? Kaya kinakailangan talaga mabigyan ng pagkain o supply doon kung ano man ang kanilang mga pangangailangan doon sa lugar na kanilang kinaroroonan. O mabuti na lamang, pinayagan. Kahit atin yan. At karapatan natin, pero sabihin na natin na nagkaroon ng kasunduan, ito maganda. Kasi nagkaroon ng negosasyon. Huwag nyo nang harangin. Nagbibigay lang naman sila ng pagkain sa aming mga sundalo. Huwag yung harangin yan. Katunayan, may mga 5 bansa ang pumalag na. Kinundi na ang ginawa ng China sa ginawa sa ating supply ship na papunta sa Ayungin Shoal. Sabi ng Canadian Ambassador to the Philippines, si Peter MacArthur, na ang Canada
At ang iba pa mga bansa ay medyo nasaktan o kaya medyo hindi maganda ang kanilang panlasa sa ginawa po ng China. Pero wag ho tayo basta-basta rin magpapaurot kasi baka mamaya dito sa atin mangyari yung simula nung malagim na digmaan. Kaya kinakailangan maging calculated din yung move natin. Pero okay yan. Sila ay naninindigan ang Canada sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 South China Sea Arbitration Decision na nagpatibay po sa kapangyarihan ng Pilipinas to claim those areas. Okay yan. Galon din ang nanawagan din ang ambasador ng French Republic. Ang Pransya naman nanawagan sa China. Pati ang German ambassador nanawagan rin at nagsasabing hindi ho kagandahan ang ginawa po ng China sa Indo-Pacific region na maaaring mawalan ng stability ang naturang lugar. Naturang rehiyon. Ang Estados Unidos, ang Japan at ang Australia ay nagpahayag din po ng pagkampi sa atin. Yan ang magagandang kahit papano na mga sabi natin na nandiyan pa rin yung ating mga kaalyadong bansa. Pero kaibigan rin naman natin ang China. Yun yung sinasabi natin, sana huwag samantalahin ito o huwag gawan ng masama. Huwag tayo mapadala sa panig natin at ang China naman maging mahinahon sila. Kasi kung hindi po magiging mahinahon, hindi maganda ang magiging resulta. Alam nga naman, matutulog na lang tayo, pababayaan na lang natin. Hindi naman natin pinamimigay yung area na yan. Contested area. Sabihin na natin, nagkataon lang na talagang mayroon silang kakayahan para i-maintain na yung lugar. Tayo, wala naman tayong kakayahan. Dito lang sa ating sakop sa ating economic zone medyo nauubusan na tayo ng pagkrudo. Diba? Talagang ganun. Papunta pa tayo sa yugto na pinalalakas pa natin ang kapaligiran natin. Alam nyo na, ibig kong sabihin. Yan ang epekto ng mga naging leader after Marcos and before Duterte. Lahat sila, nilalahat ko na sila. Wala silang ginawang pagpapalakas na masasabi nating matibay na makapagbibigay ng tamang puwersa pangdepensa laban sa mga foreign aggressor. Ngayon lang, sa panahon ni Presidente Duterte, nagkaroon tayo ng maraming dumating na mga barko, frigates, pati mga sasakyang panghimpapawid. Ngayon lang, after 30 years, mahigit. Ilan? 35 years. Isipin ho ninyo yan, mga kababayan, natulog tayo sa loob ng 30 taon. 3 decades din yan. Kawawa ang ating mga sundalo. Kung hindi pa nga dinoble yung kanilang sweldo, baka hindi ganyan sila kasipag, kasigasig. Pero matagal na ako, tagal ko na sa media rin tagal na po ako sa bago mag-martial law. Patikim-tikim na tayo sa media. Kaya yung mga kabataan ngayon na nagsasabi yung martial law noon mas pangit, yung martial law kung ano mga paninira. Mga kabataan, kayo ba nakatikim ng martial law noon? Di ba? Ang mga pagsabi niyan, yung talagang ngalulot-lula ninyo, yun ang interviewin ninyo, Lolo, Lola, kumusta po? Ano po nangyari nung martial law? Kung mas marami ang nasiyahan, ibig sabihin, mas maganda ang martial law noon. Di ba? Hindi talaga batas militar na nangaagrabyado. Later on na lang siguro mayroong mga pang-aabuso. Pero kung ganito, taas ang sweldo, ang ating mga sundalo siguro baka hindi ganoon ang nangyari.
Pangako, mataas, patataas ang sweldo, itataas ang sweldo, hanggang natapos na lang ang kanilang termino, walang nangyari. Benta rito, benta roon, para sa modernization program ng ating mga kasundaluhan, walang nangyari. Pagdating ni Duterte, pinangakuan, doble. Doble. Ano ngayon? Yan ang sinasabing mayroong nagawa. Marami po tayong infrastructure projects na natapos kahit nagka-COVID tayo. Hindi naman lingid sa kaalaman yan. Pwede nyo naman i-Google yan. Pwede nyo naman itanong sa internet. Di ba? Totoo ba yan? Anong mga projects ang mga natapos? Anong airports? Anong seaports ang natapos? Ilang kalye ang natapos? Ang nagkaroon ng ilang pabahay ang nagawa? Ilang klowa ang naipamigay? Di ba? Nagkaroon ng titulo, sariling lupa at bahay ang ating mga kababayan. Gaano karami yan? Record-breaking po yan. Kahit na simula pa kay Marcos. Record-breaking yung ginawa ni Presidente Duterte na mahagi ng lupa sa mga mahirap nating mga kababayan. Tanong nyo sa internet. Kasi hindi na kayo ba po pwedeng maluko ng mga nagdadaldal Nagsasabi na, ito ganyan, ganito yan. Hindi na. Pati yung kasaysayan natin, hindi na po pwedeng i-twist. Kasi may ipapact-check mo na. Fact-checking lang yan sa internet. Totoo ba yan? Ano bang nangyari noon? Makikita nyo na po yan. Ngayon, mayroong mga magkokontra o kontra o opposing statements, i-check ninyo. Matitrace ho ninyo ang source at saka matitrace ho ninyo kung ano po o tama o mali ang mga pinagsasabi ng mga ito. Ang lahat ng mga iyan, Kaya masasabi natin, mga kababayan, na hindi na tayo basta-basta maluluko ng mga politiko, ng mga naninira sa kung kanino-kanino, Kaya siguro itong darating na eleksyon, alam na natin ang ating gagawin. Okay. Isa pang hindi makagandahan, mabuti na lamang, ito maganda to Ang ginawa ni Senador Lacson, pumunta doon sa lugar, bagamat siya ay nakatanggap ng babala, yung kanyang sinasakyang eroplano, nakatanggap ng babala, sinasabing, sabi ng Chinese Navy, sa sasakyan ng sinasakyan ni Senador Lacson, you are entering military zone of China. Kukontest mo ngayon yan. Pagka hindi mo alam pinagsasabi mo, baka tiradorin ka. Di ba? Yan yung mga sabihin ko na ako umahanga doon kay Senador Lacson sa kanyang ginawa. Tapos ang masaklap pa, paglapag daw niya doon, sabi, paglapag doon, sabi, welcome to China. Ay nako. Yan po yung masaklap na katotohanan na sa panahong ito, pero wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa physically o kaya militarily. Ang magagawa lang natin, diplomatic protest. Kaya nga ginawa natin diplomatic protest. Ang maganda naman, nung karoon tayo ng diplomatic protest at saka maraming mga bansa ang kumampi sa atin, ayun hong mga Chinese vessel doon, naibsan na. Nagsipag-alisan yung iba. Siguro ititira sila roon. At saka nangako na sila, si Ambassador Silian ng China, nangako na hindi mangyayari na yung nangyari na binumba ng water cannon ang ating supply ship na maghahatid lang ng pagkain doon sa kinaroroonan ng ating mga Philippine Navy, mga sundalo natin, Philippine Marines rather. Yan. Itong mga pangyayari ito kinakailangan hindi ho padalos-dalos, kasi pag magpadalos-dalos tayo, sa totoo lang, baka araw lang pagitan, wala na tayo. Suko na tayo. Sabihin na natin, mayroon tayong mga kakampi. Nandyan yung iba't ibang mga bansa tutulong sa atin. Tayo pa rin paano kung hindi tumulong? Tayo pa rin talaga ang haharap. Di ba? Pag dumating sila rito at tulungan tayo, good. Pero paano kung hindi? How sure are we? Sabihin na natin na mayroon tayong mutual defense treaty. Nandito ba sila? Pinalayas na natin sila.
Kung nandyan yan sila ngayon sa Subic, yung US military bases sa Subic, ako'y maniniwala. Hindi tayo basta-basta kakantihin ng ninuman kasama ng China. Pero wala eh. Wala eh. Nung iwanan tayo ng mga Amerikano, ang naitira sa atin, tirador na lang. Totoo yan, tirador na lang. Hindi man sabihin kong literal na tirador, pero talagang wala tayong panlaban. Kasi umasa tayo ng umasa at pinaasa tayo ng pinaasa ng mga puti ni Uncle Sam. Umasa tayo na bibigyan tayo ng proteksyon. Hindi naman siguro nila akalain na palalayasin sila. O di kaya tool nila yan, sige, palayasin nyo kami pag wala kayong pangontra. Tool nila yan, kaya siguro, sige, akong bahala. Ako yung big brother mo. Gano'n lang nangyari. Nung umalis sila, wala. Small brother ang natira. Kakahog-kahog, ngangapa. Di kawawa tayo. Nasundan pa ng mga presidenteng hindi ho talaga pinigyan ng pansin ang ating hukbong sandataang lakas ng Pilipinas. Ayan na ang nangyari. Kawawa ang Pilipinas. Kaya sa susunod na eleksyon, kailangan mayroon pong pag-iisip para sa bansa. Pag sinabi ko kasing mayroong continuity sa ginagawa ni Presidente Duterte, baka sabihin nila iboto yung ni Presidente Duterte. Bias ako. Hindi. Antayin ho ninyo kung sino ang magaling sumagot sa presidential debate. Sana magkaroon ng presidential debate. Magaling sumagot. Obserbahan ho ninyo sa mga tanong ng media, kahit na hindi presidential debate, individually, tinatanong naman sila ng media, isipin ho ninyo, kaya maging mapanuri kayo kung sino po talaga ang mayroong laman ng isip para sagutin ng tama ang mga tanong ng mga kasama natin sa hanap buhay. Lalo-lalo na sa mga masiselang issue na ibinabato sa kanila, sapagkat sila po magpapatakbo sa ating bansa kung sino man ang mananalo. Kung sino sa palagay ninyo ang mayroong sapat na kakayahan, yun ang iboto ninyo. Hindi po ako magsasabi kung sino ang iboboto ninyo, basta sa akin, sino ang may sapat na kakayahan. Okay. Nga pala, bago tayo, baka mamaya matapos na tayo, di ba? Meron pa tayong 17 minutes. Yung Commission on Election, ito para ho sa mga kandidato. Baka mamaya kasama yung maapektuhan po kayo kung mayroong mga magbabiolate na mga supporters ho ninyo. Sabi po ng Commission on Election, yun hong paglabag sa health and safety protocols na pinatutupad ng ating pamahalaan ay itinuturing na election offense. Ngayon pa lamang i-train na ho ninyo yung inyong mga, baka may pinahan sa inyo, baka ma-disqualify pa, sasama ang loob ninyo sa Commission on Election. Ngayon pa lang, i-disiplinahin na ho ninyo yung inyong mga supporters. Kasi sabi po ng Commission on Election na ang paglabag sa health and safety protocols ay tuturing na election offense. Ngayon, pero simula po sa araw ng pangampanya, campaign period. Kailan po yung campaign period na yan? Sinasabi, batay ho sa pagkakaalam natin, ang campaign period po ay sa February 8 at saka March 25 hanggang May 7. Ang national campaign natin, for national positions ay magsisimula po ng February 8 at magtatapos ng May 7. Ang eleksyon natin May 9. Doon naman sa lokal na halalan, lokal na position, March 25 up to May 7. Yun po yung campaign period. Pero doon sa mga campaign period na yan,
ang sino mang lalabag sa health protocol ay maaaring bisa, kasi sabi ng Commission ng Election, isang election offense. Ngayon, kung gagawin ho yan ng inyong mga supporters, baka maapektuhan po yung inyong kandidatura o pagiging kandidato. Baka mamaya masuspende maano pa kayo. Di ba? Sama sa ano yan maano pa kayo? Disqualify. No? Disqualification. Alam mo naman, nakakuha sa akin nakakuha ng pansin sa akin. Itong ipinahayag ni Senador Wing Gatchalian, itong tandem vote, parang gusto ko na rin. Parang nagugustuhan ko na rin. Kasi tinanong ninyo ang nangyayari kapag hindi po magkakampi ang nakaupo sa Malacanang. Nag-aaway. Isang magandang halimbawa ngayon. Yung ating nanay at tatay, hindi ho nagkasundo. Anong nangyari? Nag-divorce. Di ba? Nag-divorce. Sa halip na magkakampi para patakbuhin ang ating bansa, para yung kanyang mga anak alagaan, anong pangangailangan ng mga anak sa pag-aaway nila napabayaan yung kanilang mga anak. That's my point. Ito ano naman yan hindi naman literal yan. Yung sinasabi natin, kapag magkakampi ang Presidente at Vice President at nailuklok sa Palasyo ng Malacanang, sila ang nanalo, dalawa sila na magpapatakbo sa ating bansa, magtutulungan sila. Pero pag magkalaban sa politika, most probably, magbabatuhan ng hindi magandang pananalita to the extent na maghihiwalay hanggang sa yung isa ay lalakad pa kaliwa, yung isa naman pa kanan. Ang kawawa taong bayan. Yun po yung isang maganda na masasabi natin punto de vista na nakukuha natin dito sa tandem votes. Sabi po ni Senador Gatchalian. Kaya maghahain siya ng tandem vote. Sa tingin ko ito isusuportahan po ng inyong lingkod sa darating na mga araw. Kasi hindi naman ito may hahabol ngayon kasi ang ating election ngayon May 9 na. At saka yung susundin nating umiiral na election code hindi tandem vote. Kagaya sa Estados Unidos, tandem vote yung kanila. Pag sino ang manalo sa presidente, yun na rin ang vice president. Dito sa atin, hindi. Pwede kang bumuto ng presidente, hiwalay ang vice president. Kaya nangyayari, pag malakas ang vice president, kalaban mo ay kalaban ng presidente, pag upo ng presidente sa Malacanang, initsapwera si vice president. Sayang, sineswelduhan siya ng ating gobyerno, walang naitulong sa pamahalaan. Bagkus nakapagpapabagal pa sa mga proyekto ng nakaupong presidente sapagkat magkalaban sila. Siyempre, pangalawang pinakamataas na opisyal, kahit papano, nakakakurot din yan, nakakairita din yan, di ba? Kaya, mas mainam kung sakasakali nga mangyayari yan, tandem vote. Bagay, okay ako sa tandem vote. Mas maigi yan. Magkapareho ang plataforma na sinusulong, di ba? Kasi may kanya-kanya ng plataforma ang bawat isa. Bawat partido. Kaya ito, kung halimbawa magkapartido, pero dito sa tandem vote, mukha tang obligado ang isang partido na maglagay ng vice president. Ano ba? Presidente, vice president. Baharing gano'n. Kasi kung tandem vote ang pag-uusapan yung presidente, kung wala kang vice, kasi dito sa atin, mayroong presidentiable na tumatakbo, wala namang vice presidentiable. Kagaya ngayon. Anong nangyari sa sa PDP Laban? Anong nangyari? Walang ulo, parehas. Mayroon bang PDP Laban na tumakbo? Presidente? Kahit anong wing. Coco Pimentel wing at saka kay Cosi wing. O Cosi faction. Mayroon ba? Si Senador Bongo, bagamat adopted ng PDP Laban, pero PDDS, yung kanya. Si Senator Pacquiao, yan, kay Cosi wing yan. Si Senator Pacquiao naman, bagamat
suportado ng Pimentel Wing, pero siya naman ay tumakbo sa ilalim ng partidong PROMDI. O di wala ngayong PDP laban. O sino ang PDP laban ngayon? Wala. O, ang PDDS ba mayroong vice president? O kung tandem vote. Kaya talaga mababago ng konti ang ating konstitusyon. Para sa akin, isama na yan. Sa bagay, pagka nagkaroon tayo ng pagbabago ng sistema ng gobyerno, sa tingin ko, irrelevant na yan. Yung sinasabing tandem vote. Kasi, pagka nagkaroon tayo ng parliamentary system of government, mayroon pa bang vice president yan? Pwede nang walang vice president kasi ang presidente parang figurehead na lang ang pagpapatakbo sa ating bansa. Yun hong prime minister. Siya magpapatakbo sa bansa. Buong lahat. Siya ang pinaka-executive. Yun hong presidente sa ilalim ng parliamentary form of government para sa akin ay figurehead lang. Kasi ang mga miyembro ng parliament sa ilalim ng parliamentary system ang siyang pipili ng kanilang prime minister. Bali, lalabas ng ganito. Yung ating mga mambabatas ngayon, wala ng senador, wala ng congressman, mambabatas na lahat yan. Sila mismo mag-i-elect ng kanilang magiging leader. Prime minister. Ngayon, dahilan sa parliamentary system, kung halimbawa mapapalitan, hindi na congressman, hindi na senador, miyembro ng parliament, mga members of parliament. Diba? Ngayon, doon sa kanila, magkakaroon ngayon ng prime minister. Yun ang magpapatakbo sa ating bansa. Ang presidente, narito rin. Nakaano rin ang presidente, nakamasid din. Mayroon din kapangyarihan ng presidente. Siyempre, parang king. Mayroon din may kapangyarihan ng king. Suportado rin ng taong bayan ng king. Kahit mayroong prime minister. Di ba? Yung ibang mga bansa na monarchical, may king pero may prime minister. Mayroong member ng parliament. Ganun din. Sa atin, dahil hindi naman tayo monarchical, presidente yung sa atin, mayroong miyembro ng parlamento at mayroong prime minister. Yung pag federal system of government, parang Estados Unidos. Ang labas. Ngayon, tanong kung mayroon pa bang, kailangan pa ba ng vice president? Siguro. Kung gagayahin natin ang federal system ng Estados Unidos, pero pag federal social, parang hybrid, para sa akin, hindi na kailangan ng vice president. Presidente na lang. Kaya, I prefer, parliamentary system. Para sa akin, okay na rin ang federal. Lalo na pag may combination yung dalawa. Total, gano'n naman talaga eh. Nagkakaroon ng hybrid system angkop sa panahon ng kasalukuyan. Di ba? Yun ang norms ng sosyedad. Inaangkop mo sa norms ng sosyedad. Inaangkop mo sa panahon ng pangangailangan ng sitwasyon ng isang lugar. Pase na yung mga lumang style, dito tayo sa bagong style. Parang uso-uso yan. Ito na yung uso ngayon. Tugma sa panahon na yun. Kasi maaaring yung panahon noon, yun ang tugma na sistema ng gobyerno noon. Ngayon, sa pagbabago ng panahon, pati ang teknolohiya, maaaring magkaroon tayo ng angkop na sistema ng pamahalaan na angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Yan lang naman yung sa akin. Para sa akin, ang angkop ngayon, hindi yung presidential kasi nakatikim na tayo, napakahabang presidential. Di ba? Simula ng mamulat ako sa mundo, presidential form. Ano bang nangyayari sa atin? Nagkaroon tayo ng 4 na taon na termino ng isang presidente na pero po pwedeng ma-re-elect hanggang sa nagkaroon tayo ng 6 na taon na hindi na po pwedeng ma-re-elect ang presidente para kuno may continuity. Pero para sa isang presidente na
talagang magaling magpatakbo, maikli yung 6 years. Pero sa presidente na balasubas, napakahaba yung 6 years na yan. Bangungot sa atin yan. 6 years na yan, napakahaba yan. Okay, ala na tayong oras. Daghang salamat sa inyong tanan, sa tanan gapaminaw. Nako, dispensa por favor, mayroon ba hindi natin banggit yung ating magagalit na naman yung iba. Kaya tuloy, ang iba hindi natin dispensa, por favor, mga amigo, mga amiga, tingnan natin kung meron tayong, nako po, sino-sino ba ang nasa natin? Okay. Tingnan natin. Oy. Okay. Binabati natin. Si Evelyn Bunaburon. Hello, Dodong Alan. Maayong hapon. Pasensya na, Joey Ortiz, ay! Idol! Magandang hapon, Dudong Alan, sabi niya. Si Angelica Paz, daghang salamat po. Good afternoon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, nakakalimutan ko minsan na buksan ang natin, ang mga Jonathan Medrano, maraming salamat po. Fem Hernandez, maraming salamat po sa inyo. Daghang kayong salamat. Kini si Dodong Alan na Pablo Obrero inyong nakauban at muling nagsasabi, stay at home, stay alert, at stay alive. Bye-bye! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong tanang. God bless. Dodong Alan na Pablo Obrero nagpapaalam. Sa araw ng bukas, sama-sama tayo muli. Alas 2 hanggang sa mga ganitong oras. God bless.